Alright, good evening to everyone, mga friends, mga brethren. Habol po tayo, medyo late yung ating Bible study for this day, for this night. Alright, how are you po sa lahat ng ating mga viewers po? Magandang gabi. Ito po yung ating continuation. This is the part 3 po ng ating study about my journey po sa study ng scriptures. And these are the reasons po. The basis po ng belief why from being a dispensationalist po as a futurist napunta po ako sa belief ng fulfilled eschatology or fulfillment of every practice in the Bible as I continued po to study. Good evening po kay Brother Hermes Averion. Thank you for watching po. Good evening. Bakit po tayo napunta sa ganong pananampalataya? Well, first of all, sa atin pong ginawang mga studies po, alam niyo, I've been reading po, studying po yung Bible for at least 30 or more than 30 years now. And yun pong excitement ko, yung desire ko, yung zeal ko to read and study more, hindi po nagbago yun. Lalo na po ngayon because I have seen po yung mas matibay na unawa batay po sa kasulatan. Yan. Sapagkat lately po this past few months, days, talaga pong nag-rely lang po tayo sa Bible. Kasi po yung mga Bible natin, if we have the Bible po, kamukha nito, pakita ko sa inyo. Meron po tayong mga Bible na ganito in English, especially po sa King James Bible. Meron po sa mga reference, yan. Papansin nyo, bawat verse po, yung mahalagang mga words, meron pong mga letters, merong mga numbers, at nakapoint po doon sa reference ng scriptures. Yung, kumbaga, yung kapareho o kaugnay ng scriptures. That is why, pagka pinagtsagaan yung basahin yung Bible nyo, at saka sinusundan na po natin yung mga reference na yan, na nakasulat po yung mga verses kamukha nito sa gitna, if you have this po, yan, at saka yung mga passages na yan, meron po mga letters yan. Ibig sabihin po, yung verse na yan, merong parallel verse o kaugnay na verse na siya ang nag-i-explain, nagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng mga talata na yan. So, by that po, dyan po na po fulfill yung instruction po ng 1 Corinthians 2:13. Ibig sabihin, ang ginagawa po natin dyan, ina-analyze po natin yung mga binabasa natin sa Biblia, and then kinukumpare po natin kung saan binanggit, kung sinulat, at doon po meron pong further instruction. Kaya habang binabasa mo yan, nalong nagpapatibay po yung unawa. Kaya nga, ang ginagawa po natin yun, ina-analyze po natin mga passages sa Biblia, at saka gumagawa tayo ng conclusion. Ayon po doon sa nakasulat, ino-observe po natin sino yung speaker, sino yung nagsasalita, sino yung sumulat, sino yung sinulatan, kailan isinulat, at para ano ang historical background doon. Kaya po, this past few days sa ating patuloy na study, abay lalo pong tumitibay yan mga kapatid na yun pong mga Old Covenant na katuruan, yung mga sangkap po sa Old Covenant, kamukha po ng mga sumpa, lumipas na pong lahat yun. Sapagkat yung pong Old Covenant, yun po ay specific po yun sa bansang Israel. At bilang Gentiles, wala po tayong bahagi doon. Babasahin ko yung isulat po ninyo. Doon sa Ephesus po, mapansin ninyo, na doon sa lumang tipan, sa Old Covenant, wala po tayong bahagi sa mga talata na yon. Epeso 12 po, tinan nyo. Ephesians 2:12. That is why, makikita po natin mga kapatid, na yun nga pong 70 AD period of time, na yung mga hindi nakakaalam, kamukha ko po nung tinatawanan ko yun Bakit 70 AD? Wala naman sa Bible yon. Yung 70 AD so letra, wala talaga. Pero binabaybay po natin yung events. And the good thing po, ang magsasabi kung bakit 70 AD,
yung mga historical events na nangyari doon sa panahon na yon. Okay? At makita po natin yon. Ang sabi po ng Ephesians 2:12, pansinin ninyo. Sabi ng 12, that at that time you were without Christ, being aliens of the commonwealth of Israel. Pag sinabi po without Christ, wala kang Messiah. Ang Messiah po, ang Kristo po, ayan po yung laan. Laan po yan sa bansang Israel. Sapagkat siya po yung hari ng bansang Israel. Yung pong Messiah. Wala po tayo doon sapagkat hindi naman po tayo sangkap ng bansa ng Israel. Tayo po ay ibang lahi o ibang nation. Okay. Kaya pag nababasa niyo po sa Biblia, especially po sa English, yun pong difference nung pag nabasa niyo nations na mayroong S, plural po, ang ibig sabihin po nun ay ibang bansa yon. Pag nakita niyo po yung specific na singular na the nation na ayon po sa konteksto, kadalasan yun po ay particular na tinutukoy po yung bansang Israel. Yan. At sa lahat po ng mga bansa, yun lang natatanging bansa ng Israel ang merong covenant sa Diyos. Kung matatandaan nyo po yan po ibinigay na covenant sa kanila doon sa Sinai, sa Exodus 19 hanggang Exodus 32, sa paglabas po nila sa Egypt. So mula po doon, nagkaroon po sila ng kasunduan sa Diyos. At paulit-ulit po nating binabanggit, ang covenant po, dalawang taglay, blessing o kaya cursing. Yan po yan. Kaya, lahat ng blessing natanggap na po nila yan, nung sila po ay nanirahan at naghari doon po sa Promised Land, na after 40 years, kanila pong nakita at natirahan yun. Ngunit dahil sa pagtaligod sa Diyos, pumasok po yung sumpa. At yung sumpa po, yung po yung penalty sapagkat sila po ito malikod sa kanilang kasunduan sa Diyos. O yun po yung nangyari. Sila po ay inalis sa Promised Land bilang isang bansa na dapat sila po yung kasama ng Diyos, pero sila po yung nangalo niya. Kaya mababasa po natin ang pagkakasali lang idolatry, tinatawag din pong fornication or adultery, sapagkat yung pong ginawa nila, dapat po ang kanilang tinuring na nag-iisang husband ay yung Diyos, kasi yung relationship po nila husband and wife Kaya makita po natin yung nakalagay doon, I am a jealous God, kasi nga po itinuring niyang asawa po yung bansang Israel. Pero dahil nga po itong bansang Israel ay nangalo niya, sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, so pinalayas po sila ng Diyos doon sa kanyang lupain, yung Promised Land. Alright? So from there po, makita natin, ay iginawad po yung lahat po ng sumpa na nakalagay po sa covenant niya, ay yun po yung nagaganap. At kasama po doon yung tribulation period. Alright? Yung Antichrist, yung Satan, yung pong bansang Israel na yon na naging kalaban ng Diyos, yung kahatulan po ng tinatawag na wrath of God, galit ng Diyos, sa kanila po yun. Yung tinatawag na lake of fire, nababasa natin na parusa sa kanila po yun. Okay. At naganap po yun doon po sa katapusan ng lahat, doon sa 70 AD, kaalinsabay po nun ang katapusan po ng Old Covenant. Yan po yan. Kaya pag sinabing covenant, yung Old Covenant, wala po tayong bahagi doon. Kaya lahat po ng sumpa na nababasa natin doon sa tribulation period, sa pagguno ng mundo na yan, hindi po tayo kasama doon. At particular na naganap po yun doon sa Jerusalem, at natapos pong lahat ng yun ay doon sa 70 AD period. Kaya 70 AD po yung ating reference ng judgment. Tingnan niyo po yung Ephesians 2:12. Yan. Ang sabi ng 2:12, that at the time you were without Christ, ang kinakausap po dito mga Gentiles, being aliens from the commonwealth of Israel. Pag sinabing aliens po, ano po yan? Ibig sabihin, hindi ka kabahagi sa mga pangako ng bansang Israel. Hanapin ko po yung bilingual po ito. Yan. Okay. So dito po, mababasa natin. Basahin ko po ulit Ephesians 2:12. Ephesians chapter 2
verse 12. Aha. Okay. Good evening po kay Ma'am Angelica Guerrero. Thank you for watching. Ephesians chapter 2 verse 12. Ito po kasi may Tagalog to. Dali po nawawala yung aking eto. Sabi ng 12 po, na kayo ng panahong yaon ay makahiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Tayo po yung Gentiles. At mga taga-ibang lupa, yung po taga-ibang lupa, tayo po yung Gentiles po sa English yan. Tungkol sa mga tipan ng pangako, yun. Mula sa tipan ng pangako, yun po yung covenants of promise. Okay? So, ibig sabihin, ang mga Gentiles po, hindi po tayo kabilang sa sangkap na yon. So, from there po, makita nyo na lahat yan. Na yung lahat ng kaganapan po sa New Testament, sa Acts period, yung particular na bababasa po sa Revelation, lahat ng yun po ay particular na parusa, judgment po dun sa Jerusalem para po sa bansang Israel yon. At yun po ay patungo at kaalisabay po ng katapusan ng Old Covenant. Sapagkat ang Old Covenant po, ayon sa banggit po sa Biblia, ito po yung Hebrew 13, ay natapos sa krus ng Kalbaryo, pero nanatili pa rin po yun. Yun po sa Hebrews 8:30, no? Sabi doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas. Sa English po, sabi niya, in that he saith, a new covenant yet made, the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Yan po yung ating mababasa. Kaya nga po sa mga friends natin na mga futurists, alam po ninyo, itanong po ninyo yung question na kailan kailan dumating ang New Covenant at kailan natapos ang Old Covenant. Gamit po yung Hebrews 8:13. Karamihan po dyan hindi masasagot sapagkat hindi nila mapipinpoint po kung saan natapos ang Old Covenant ayon sa Hebrews 8:13. Wala po silang point of reference, pero tayo po meron maliwanag na maliwanag. Ang Old Covenant po ay lumipas noong 70 AD. Bakit? Kasi po doon natapos lahat po yung elemento o substance ng Old Covenant. Ano yon? Yung temple, physical temple, yung earthly city, Jerusalem, yung physical nation, Israel. Natapos pong lahat yon sa pagkasunog at pagkawasak po ng Jerusalem noong 70 AD. Mantakin nyo po kailan ba pinako ang Kristo? Noong 30 AD. So, ibig sabihin, yung mga taong nabuhay mula 30 AD hanggang 70 AD, ito po yung mga taong involved dun sa pagkapako kay Kristo. At ito po yung mga taong nakasulat sa Biblia na iniligtas at mananampalataya ng Panginoon Kristo. Primarily, mga Hudyo po yun. Yan po yung buod at laman po ng ating Biblia. Yan po yan. Kaya po sa aking patuloy na pag-aaral, malaking error po yung hanggang ngayon ay paniwalaan mo na paparating pa lang ang Panginoon Kristo. Mali po yun. Sapagkat kung hindi pa dumating ang Panginoon Kristo, wala ka pa kay Kristo. Samantalang sinasabi ng Biblia, yung Kristo nasa iyo na eh. Di po ba? Ang sabi ng Biblia, yung mananampalataya ay templo, pinapanahanan ng Espiritu ni Kristo. So, kung hinihintay mo pa yung Kristo, ibig sabihin, hindi pa dumating sa iyo. Pero maliwanag po mga talata ng Biblia, ang sino pang nanampalataya ay nasa kanya na po ang Kristo. Hindi po unawa ng marami mga kaibigan. Kasi nga po, yun po yung madalas na narinig at naituro sa atin mula nung tayo po ay nagkaisip at nakakilala sa Panginoon Kristo. Diyan po malaking problema ng marami hanggang ngayon mga kaibigan. Kaya po magulo dyan sa Israel. Sinusuportahan po yung gera dyan sa Middle East ng Israel.
Kasi nga po, ang kinilalang Israel hanggang ngayon, yung pa rin mga yon. Pero hindi po yun ang turo ng Biblia. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito. Alam po niyo, napaka-exciting po na pag-aralan ng Biblia sapagkat ngayon po naging maliwanag ang lahat sapagkat ang atin lang pinagbabatayan ay yung laman po ng Biblia sa pamamagitan po ng comparison, kino-compare lang natin. Pansinin niyo po, kung may Biblia po kayo, buksan niyo po doon sa Psalms 102. Psalms 102, at doon po sa verse 16, may babasa po tayo doon. Ito po ating pag-aral, part 3 po ng mga dahilan, yung scriptural reason, bakit ako po bilang dating futurist or dispensationalist ay nagbago po ng paniwala patungkol po sa mga doktrina o katuruan ng sinasabing the doctrine of the last things o yung eschatology. Alright? Dati-dati ang aking end times, ang aking last days ay ngayon at sa darating na panahon pa yung end of the world. Pero nung aking inaral po ang Biblia, hindi po yun ang turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia, ang katapusan at ang last day ay sa panahon po ng Panginoon Kristo at ng mga apostol. At matibay na matibay po yan na mababasa natin sa Biblia. Dangan nga lamang gumawa ng speculation ang mga scholars na pinospone daw dahil hindi raw naniwala lahat ng Israel. Sa aking pag-aaral ngayon, mali na po yung ganong katwiran sapagkat yung maling unawa ng all Israel ay hindi kinwalify sa kanilang hindi tinuloy na aralin po yung Biblia sapagkat si Pablo mismo po dinefine yung nation Israel na sa panahon na yun ay nagkomposa ng dalawa. Yung Israel that was born after the flesh, yung physical Israel, the Old Covenant Israel, at may Israel na born after the Spirit, ito na spiritual, at Israel ng New Covenant. Yan po yan. Hindi po yan napapansin ng maraming tagapagturo ng Biblia, kaya hindi talaga maunawa. So ito po yan. Kung may Biblia po kayo mga friends, ako po'y excited at lalong naging masaya at lalong naging confident sa aking nakitang katuruan sapagkat ito ba yung maliwanag na mababasa natin na tayo po sa panahon natin ay sangkap po ng prophecy even sa time po ni Haring David and even the time of Genesis creation account. Ating inaral po yun sa mga nakarang aral natin. At ngayon po lalo nagiging matibay ito sapagkat yun po yung patutuon ng buong Biblia. Tayo mga Gentiles ay may bahagi po sa panahon na yan. Kailan nangyari yan? Nangyari pong nakahula tayo kasama sa prophecy na tayo mga Gentiles ang magiging sangkap po ng tinatawag na bagong tao or one human sa ilalim po ng new creation which is the new covenant at tinawag nga po tayong mga new creature. Papakita ko po ngayon yan mga kaibigan. Ito po sa Psalms 102 verse 16 ang sabi niya. Ito po yung ating reference verse na mula dito ma-identify natin talaga kung anong panahon ito. Ito ba ay panahon ng 1st century? Alright? Mananatili pa ba tayo doon? O ito na yung panahon po ng after 70 AD? Yan po yan. Ang sabi po ng Psalms 102 verse 16, Psalms 102 verse 16, ang sabi doon, when the Lord shall build up Zion, sabi niya, sa panahon na itatatag ng Panginoon ang Zion po yung Mount Zion, yun po yung Israel. Ang unang tanong ko po dito nung aking binasa yung talata na yan, anong Zion? Sapagkat may dalawang Zion po Yung Zion po ng Old Covenant, which is yun pong literal, earthly, physical na Zion, pero merong Zion po na heavenly and spiritual, which is of the New Covenant. Pakita ko po sa inyo. Mababasa po natin sa Hebrews chapter 12. Yan po yan. Susulat ko lang po kasi nagno-note din po ako habang inaaral po natin yan. Ayun.
Hebrews 12 verse 18 po, tinan nyo. Talagang maganda po kung meron kayong hawak na Biblia at makita nyo po ang aking sinasabi. Sa Hebrews 12 po, ang sabi sa verse 18, ito po yung sinaunang Mount Zion, yung Zion po ng Old Covenant, yung po earthly Zion. Ang sabi diyan, for ye are not come unto the mount that might be touched, and that burn with fire, nor unto blackness and darkness and tempest, ang sabi niya. 19, and the sound of a trumpet and the voice of the words which voice they that heard entreated that the word should not spoken to them anymore, for they could not endure, etc. Ito po yung Mount Zion under the Old Covenant na physical and earthly, right? Pero meron pong Mount Zion dito po sa verse 22. Pansinin po nyo. Good evening po kay Ma'am Christine Ocampo at kay Ma'am Vivian David. Thank you for watching. Ang sabi sa Hebrews 12:22, but ye, ang kausap po dyan yung mga mananampalataya during the first century, but ye are come, ang sabi niya, unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels. So, maliwanag po mga friends, na merong dalawang Zion. Kaya ang question ko, balik tayo sa text natin, sa Psalms 102 verse 16, alam po nyo, this is a very interesting study, sapagkat tayo po ang pinupuntusan dito ng Panginoon na kanyang kinakausap. Sa period na ito, very clear, kasama po tayo mga Gentiles. Composed po, tayo po ikasama sa composition ng new creation, Israel of God. Anong sabi po uli ng Psalms 102 verse 16? Ang Psalms po mga kaibigan, ito po ay naisulat sa panahon ni Haring David. Bagamat ito po'y awit, pero naririto po yung mga propesiya patungkol po sa pagdating po nitong New Covenant, sa pagdating po ng mga heavenly program ng Diyos sa panahon po ng Panginoong Hesukristo. Dalawang period lang po naman yan, dalawang personality po pagdating sa usapan na yan, sa comparison po ng Israel. Yung unang Israel po, yung Israel ng Old Covenant, yung po ay ni-represent ni Moses. Pero ito pong Israel of God, the heavenly Israel, ito po yung nire-represent ni Jesus Christ. Yan po yan. Kay Moses po yung Old Covenant, kay Jesus Christ po yung New Covenant. Kaya ang tanong, nasa saan ba tayo dyan? Yan po yung mahalagang makita. Siyempre, wala po tayo sa Old kasi yun po ay pertaining po sa nation Israel. Nandito tayo sa New Covenant sapagkat tayo ay isinangka po dun sa katawan ni Kristo, yung Temple of God. Ito pong Mount Zion na sinasabi. So, Psalms 102 verse 16, ang sabi diyan, when the Lord shall build up Zion, He shall appear in His glory, ang sabi niya. So maliwanag po mga kaibigan, itong Zion na tinutukoy na itatayo ng Panginoon ay kaalinsabay po ng kanyang glory. Yon po maliwanag. So tutuloy natin ang talata. Kaya dito po sa mga susunod na talata, binibigyan tayo ng unawa dito. Right? Tingnan nyo po yung verse 18. Baba natin ng konti. Ito po yung maganda. Ito pong sinabi sa 16 na kanyang itinatag na Zion ay hindi po ito yung physical na Zion. Hindi rin po ito yung Zion na makalupa. Nabasa natin kanina. Ito na po ang Zion na makalangit, yung heavenly Jerusalem. Kaya pagdating po sa 18, makita ninyo, nagbago na po yung dito, yung kanyang tinatalaga ng mga tao. Nagbago na dito yung kanyang tinatawag ng mga people of God. Tingnan niyo po yung 18. Ano sabi ng 18? This shall be written for the generation to come, ang sabi niya. So, yung mga lahat ng sinasabi patungkol po sa heavenly Zion, sa panahon po ng kaluwalhatian ng Panginoon Kristo, ito po ay isinulat, ang sabi niya,
para sa generation o lahi na susunod. Anong lahi? Ito, this shall be written for the generation to come. Anong lahi ang paparating? Sabi niya, yung po kasunod. And the people which shall be created shall praise the Lord. Ito po. Sa sinabi po na yan ni Haring David, kung siya po ang sumulat diyan, o siya po ang nagsabi yan, ay kanya pong specific na tinukoy. Na yung Zion or Israel na identified do sa kalalhatian ng Panginoon Diyos, ibig sabihin, hindi po yun ang Israel under the Old Covenant. Ito na po yung Mount Zion under the New Covenant. Kaya pagdating po sa 18, kanya pong niliwanag na yung sangkap o kausap po diyan ay hindi na yung lumang Israel, kundi yung sabi niya, and the people which shall be created. Right? Ito yung sinasabi niyang generation to come. Hindi na ito po yung generation ng Old Covenant, kundi yung new generation under the New Covenant, at sila po yung tinatawag na new creature. Now, question, uli, 18. Saan natin makikita yung sinasabing, and the people which shall be created shall praise the Lord? Yan po yan. At paano natin matitiyak na kasama nga po tayo dyan bilang mga Gentiles? Ngayon po, ng akin pong nakita po yung reference verse, kamukha ng sinasabi yung kanina, na mas exciting pag-aralan po ang Biblia ngayon, sapagkat ako pong ginagawa ko ngayon, sinusundan ko lang po yung mga reference mismo sa Biblia. Ang nakita ko po reference dyan sa panahon na yan ay mababasa po yan sa Isaiah 60 verse 1 and 2. Yun po, basahin ko po ulit yung Psalms 102, Psalms 102 verse 16, ayun naka-reference po yung He shall appear in His glory doon sa Isaiah 60 verse 1 and 2. Alam po niyo, nang tininan ko yan, nang tininan ko po yung Isaiah 60 verse 1 and 2, ito pong sinasabi niya, nabuti na lang po inaral natin nung ng panahon nito. Good evening po kay Ma'am Pining Castañeda. Ang sabi ng Isaiah 60 verse 1, Isaiah 60 verse 1, kaganda pong aralin nito mga kaibigan, sapagkat ang nagpapaliwanag po mismo dito ay yung mga talata ng Biblia. Pero siyempre, dapat alam natin po yung background, yung history niyan, para madali po nating i-connect. Ang sabi ng 1, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Ang sabi niya. Verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth. Ang earth po dyan ay yung lupa, yung land, yung promised land, yung Jerusalem. And gross darkness the people. Yung people po, yung mga nakatira sa lupa. At mapapansin nyo, parehong nasa ilalim po sila ng kadiliman. Tandaan po natin mga kaibigan, yung darkness at yung light po dyan, hindi po physical yan, literal liwanag at kadiliman. Hindi yan. Ang tinutukoy po dyan ay yung kanilang condition pong spiritual. Yung kanilang moral state or spiritual condition. Pag under darkness, sila po'y wala sa katotohanan. Wala pa silang taglay na maliwanag na komunikasyon sa Diyos, sapagkat yun pong verse 1, yun po yung light. Right? At yung light po na yan, at sa panahon po ng darkness na yan, na sinasabi ng lupa na yan, yan po yung ating mababasa bilang katuparan sa John chapter 1. Pansinin niyo po, John chapter 1. John chapter 1. Ayun po kaliwanag, John chapter 1 verse
Therefore, ang 1 to 3 referring po sa ating Panginoon Kristo. Pagdating sa 4, in Him was life, and the life was the light of men, ang sabi. Yung buhay ay nasa Kanya, at yung buhay ay ang liwanag. So, ibig sabihin, yung light po, hindi literal na liwanag yon, hindi parang liwanag ng ilaw, ng araw, hindi. Yung tinutukoy po na liwanag, yun po yung buhay mismo. Yung buhay na walang hanggan na taglay ng Panginoon Jesucristo. Alright. Kaya ang sabi sa 5, and the light shineth in darkness. Sino yung light? The Lord Jesus Christ. Ano yung darkness? Ang darkness, patungkol po mismo doon sa ating binasa kanina, doon sa kalupaan at sa mga taong nakatira sa kalupaan na nasa kadiliman. Bakit? Kasi sila po ay wala sa katotohanan at hindi pa kinikilala yung Mesiya, yung Kristo na taglay ng bet liwanag na yung ating Panginoon. At dumating siya, ang sabi sa 5, ang problema, ang sabi niya, the darkness comprehended it not. Yung kadiliman, hindi naunawaan, hindi nakita yung liwanag na taglay ng Panginoon sa Kristo. Yun po yung problema. Yun po yung naganap doon sa panahon ng pagdating ng Kristo sa Jerusalem. Kaya nga binanggit po sa 6 si John the Baptist, right? Tapos sa 7, siya ay nagpapatuto doon sa light. Yung light po naging capital, no? Referring na mismo sa Panginoon sa Kristo. Right? The light that all men through Him might believe. Ang dapat sana ng mga nasa kadiliman ay naniwala dun sa liwanag na si Kristo. Right? Kaya ang problema ito. Sa verse 8, sa verse 9, that was the true light. Yung Kristo yan. Which lighteth every man that cometh into the world. Alright? Ito yung problema sa atin. He was in the world. What world? Yun pong covenant world, yung covenant age na ang larawan po niya ay kadiliman, kaya nga po ang tawag niya ay shadow. Yun pong old covenant ay shadow lang ng new covenant. Therefore, pag sinabing shadow, consistent, nasa darkness talaga yan. Kaya ang sabi natin, He was in the world. Yung light ay nasa world. And the world was made by Him. Siya po yung lumalang dyan. And the world, that old covenant world, knew Him not. Hindi siya nakilala. That's the problem. Sa 11, He came unto His own, and His own received Him not. Ayun ang problema. Nung dumating siya, hindi siya tinanggap ng kanyang sarili ng mga tao, which is the Jews, mga Hudyo. Kaya tinawag po His own yan eh. So, yung liwanag po na-reject nila. Therefore, balikan natin Isaiah 60 verse 1. Ito po ang maganda dyan. Isaiah 60 verse 1. Sabi niya, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Ito po yung panahon. Verse 2. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Kailan naman po yan? Yan po yung panahon nang bumalik po yung Panginoon Kristo doon po sa kalupaan after ng kanyang pagkapako, pagkamatay, pagkalibing at nagpakita ng 40 days ang bumalik sa langit. Pero ng 70 AD, doon po siya nagpakitang muli sa kanila sa pamagitan ng mga signs na sinasabi ng Matthew 24:31, kaalinsabay po ng judgment at ng salvation ng mga mananampalataya doon sa panahon na yan. Tingnan niyo po Matthew 24:31. Right? Una po pala sa Matthew 10. Matthew 10:23. Ito po. Ito pong sabi ng Matthew 10:23. Sabi diyan, but when they persecute you in this city,
flee ye into another, for verily, verily I say unto you, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Context po niyan, yung 12 apostol, inutusang magpatotoo sa mga tao, at pag sila ay hindi tinanggap, pagpaginampa, sapagkat ang kasunod po ay yung galit ng Diyos, yung wrath of God, yung parusa sa kanila. Pero ang sabi sa 23, kung kayo ay pag-uusigin nila sa bayan na ito, magsitakas kayo, ang sabi tungkol sa kasunod na bayan. Sapagkat, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi nyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Yan. Ang sabi ng Panginoon sa mga apostol, hindi kayo lalabas ng bansang Israel, darating na yung Panginoon. Ibig sabihin po, sa kanilang lifetime, sa buhay nila during the first century, nangako ang Panginoon Jesucristo, dadating siya. Kaya ang tanong natin, tinupad ba o hindi? Natupad ba yan o hindi? Pag hindi po natupad ng Panginoon yan, abay lalabas po sinungaling siya, siya po ay mali-mali o baklimon niya. Di po ba? Pero hindi. Sapagkat patuloy siya nangako. Anong pangako pa niya? Sa Matthew 16:20. Isulat po ninyo. At tingnan niyo po kung totoong nangako yung Panginoon Kristo. At kaya ang tanong, tinupad ba yan? Ano sabi niya Matthew 16:27? Sabi diyan sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian, yan, in the glory of his Father. Ang kanyang ama na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ito po yung mababasa natin sa Revelation 20, yung judgment according to their works. Works nino? No mga Israelita. Alright. Ang sabi sa 28, ito po, tingnan nyo maigi. Verily, I say unto you, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of Man coming in His kingdom. Ang sabi niya. Pag sinabi pong verily, sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Pag sinabi po ng Panginoon yung verily, katotohanan, idinidiin po niya, totoo yung sinasabi niya, na ano? May ilan sa nangakatayo rito sa harapan niya na hindi matitikman ang anumang kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Kaliwanag po nun. In-emphasize niya katotohanan ito sapagkat sinabi niya, verily, na merong mga tao buhay sa harapan ko, ang sabi ng Panginoon, na hindi mamamatay hanggang hindi nila makita yung pagbabalik niya at ng kanyang kaharian. Tingnan niyo po ang qualification niya, totoo yan. Ito rin po ang sinasabi do sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Ayun 15. Ito po sinasabi doon. Sapagkat sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo makauna sa anumang paraan sa nangatutulog, ang sabi niya. O kapareho, merong mga taong sa panahon ng Panginoon Kristo na mananatiling buhay at makikita yung pagbalik ng Panginoon. Sa 17 ng 1 Thessalonians 4:17. Then we, tandaan nyo po yung we, hindi tayo kasama dyan. Walang kasama kahit isa sa atin dyan. Yung we dyan ay yung kausap niya nung panahon niya, ng mga apostol, mga mananampalataya nung panahon niya. Then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Right? Hindi po yung rapture, dinala sila sa third heaven, hindi po yan. Yan po yung pagdating ng Panginoon at pagdating ng kaharian at sila'y naisangkap
dun po sa spiritual realm na tinutukoy kanina, dun sa heavenly Jerusalem o yung Mount Zion, na sabing umakyat at pumasok na sila doon. Yan po yan, mga kaibigan. So, yung lahat po ng pronouncement, all the promises na ginawa ng Panginoon, inulit-ulit niya, totoong lahat ito. Pero ang problema nga po, ay dahil nga sa katuruan ng tao, ni Darby Scofield, ano nangyari? Ay inadapt po ng marami yung future application. Ang sabi, na-postpone daw yan. Abay, teka muna, ba't na-postpone? Sabi nila, dahil hindi raw naligtas lahat ng Israel. Mali na naman po yung unawa sa Israel kasi. Pero sundan natin do sa hindi raw naligtas ang Israel. Tanong, hindi ba alam ng Kristo yon beforehand? Wala ba siyang foreknowledge? Bakit magkakaroon ng plan B tapos mapopostpone? Kalokohan po yon. Kumusta yung pinangakuan? Yung mga umasa at naghihintay sa kanya, nakausap niya. Ano yung sinabi niyang, verily, verily, katotohanan ng sinasabi ko na meron sa inyo na hindi mamamatay, makikita yung aking pagbabalik. Ibig mo sabihin, wala nang kwenta yon. Samantalang sinabi ng Panginoon sa kanyang Messianic ministry, huwag nyo kong paniwalaan kung ako lang ang nagsasalita, ang sabi niya. Paniwalaan nyo ko ayon sa aking mga ginagawa, ayon sa aking gawa. Sinabi po niya, muli siyang babalik sa panahon nila. Kung hindi niya ginawa yon, abay, siya mismo ang nagbabaliwala sa katotohanan ng sinasabi niya, kundi niya tinupad lahat yan, mga kaibigan. Ngayon, good evening kay Sister Iris. Ngayon po, papakita ko sa inyo muli, balik tayo. Dito tayo ngayon po sa yung panahon po niya, balik natin yung Isaiah 60, doon po tayo sa verse 3. Yan, kung nandiyan pa po kayo, anong sabi ng Isaiah chapter 60, verse 3. Ito po yan, mga kaibigan. Ang sabi ng 3, pansinin nyo, after 1, sa verse 1 muna, yung pagdating na liwanag, do sa verse 2, maliwanag yung po yung Israel, yung Jerusalem, pagdating ng Kristo. Pagkatapos po ng 2, yung verse 3, eto, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Alright? Sino yung Gentiles? Tayo po yun. Sabi doon, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning na iyong sikat. Yung po yung Gentiles, tayo po yun. After nung Hudyo do sa darkness ng land, tayo po yung Gentiles. So ito po yan, mga kaibigan. Nangyari na po ba yan? Yes, kaya nga po tayo ay sangkap ng katawan ni Kristo ngayon. Ito pong ating makita na katuparan ng hula na yan dito po sa Zechariah chapter 2. Zechariah chapter 2, alright? Doon po tayo sa verse 5 po, tinan nyo. Zechariah 2:5. Sulat nyo po yan para makita nyo yung Bible nyo. Tinan nyo po ang sabi ng Zechariah 2:5. Good evening kay Brother Alfredo Cabantog. Thank you for watching. Zechariah 2:5, makita nyo. Itong Zechariah 2:5, for I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Ito po ay hula ni Zechariah during the time ng na-disperse na po sila po ay captive na, wala sila sa land, pero this is a prophecy of the future coming po ng glory ng Panginoon, yung kanyang pagdwelt na kasama po ng mga believer as the temple of God. Sabi dito, I saith the Lord, for I saith the Lord will be unto her, dun po sa Israel, the Israel of God, a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Ano ibig sabihin dyan? Ito po yung time, yung Diyos po ay nanirahan, nakasama ng mga mananampalataya. Kaya sinabi,
will be the glory in the midst of her. Right? Verse 6. Alright? 6, 7, 8. Dito na po tayo sa verse, bilisan po, mahaba kasi ito. Verse 10. Yan po yung 10, no? Yes. 10. Sabi sa 10, sing and rejoice, O daughter of Zion. Yan po yung heavenly Zion na ating nakita kanina. For lo, I come, and I will dwell in the midst of thee, saith the Lord. Saan daw titira yung Panginoon? In the midst of Zion. Ano yung Zion? The heavenly Zion, the heavenly Jerusalem, the body of Christ, the church, right? Which is the temple, the heavenly temple. Temple which is not physical. Temple which is the believers, right? Then 11 po, tinan nyo. Eto tayo. And many nations shall be joined to the Lord in that day. What day? The day of the Lord Jesus Christ. And shall be my people. Yun na po. Hindi na po yung Old Covenant Israel ang people of God, kundi ito ng New Covenant Israel of God, itong new creature. And shall be my people. Look at this. And I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. Kaliwanag po, mga kaibigan. Ito po may yung present state or present truth na kinabibilangan ng mga mananampalataya na ang Panginoon ay naninirahan sa atin. Kaya sinabi, I will dwell in the midst of thee. In the midst of what? The heavenly Zion, the city of God, yung New Jerusalem, the body of Christ. Alright? Kaya po, babalikan natin yung Psalms 102, verse 16. Kasarap pong basahin, mga kaibigan. Tumpak na tumpak nga po na ang kalagayan nating mga Gentiles ay nakahula na sa Old Testament. Alright? Na tayo ay sangkap ng bagong creation. Balikan natin. Psalms 102 verse 16. When the Lord shall build up Zion. Yan, question ko kanina, di ba? Kung naalala ninyo, anong Zion? Dalawang Zion ang nakita natin. One is the Zion of Old Covenant, and one is the Zion of the New Covenant. Yung isa ay physical, earthly, pero itong New Covenant ay heavenly, spiritual. At nakaugnay po dito, tiyak natin kung anong Zion nito. He shall appear in His glory. Ano ito? Ito yung time po ng pagdating ng glory ng Panginoon Kristo in His time in the first century. When He came down at nanirahan, nakasama ng tao. Kaya tuloy-tuloy po sa 18, anong sabi na 18? Kaya po yung ating time ngayon ay New Covenant. Kaya lahat ng isinulat pertaining to the New Covenant, yun po yung ating dapat na inaaral at itinuturo. Which is what? About the church, the body of Christ, about Christ, and about the kingdom. Right? Diyan po tayo nagdudwell sa turo na yan. Wala na po tayo doon sa curse. Curse ng tribulation, curse ng wrath of God, curse ng lake. Wala na po tayo doon kasi yung po ay sangkap ng Old Covenant. Kaya tingnan niyo po 18. This is very exciting. Sabi ng 18, this shall be written for the generation to come. Ina-address po ito ng Psalmers doon sa, hindi sa generation niya, kundi sa generation na paparating in His time. In yun. Ayun o. And the people which shall be created shall praise the Lord, ang sabi niya. Hindi Mikahalea. Nakita niyo yun? Yung prophecy ng Psalms is for the future generation, at ito'y kanyang
dinescribe na new creature. Kasi and the people which shall be created shall praise the Lord. Alright? And this new creature, pansinin nyo, sino ba ito? Isa lang po makita natin dyan. Ito po yung Ephesians chapter 2. Yan yung maigi. Kailan nangyari yan? Ephesians chapter 2 verse 15. Ayun po. Ephesians 2:15. Ano sabi? Having abolished in his flesh the enmity. What is the enmity? Even the law of commandments. Ano yung law of commandments? The old covenant. Contained in ordinances for to make in himself of twain. Ano yung twain? Jew of the old covenant. At yung isa po, yung Gentiles. To make of himself of twain, yung dalawa, magiging ano? One, look at this, new man. So making peace. Therefore, yung new man po, kaya merong new man, kasi merong new creation. Yung new man, yung po yung tinukoy na ano, tinan niyo po, 2 Corinthians 5:17. Ito, yun. Ano sabi ng 17? Therefore, if any man be in Christ, he is a what? A new creature. Aliwanag po nun mga friends. Nagkaroon po ng new creature in the time of Christ. Composition ng Jew at saka Gentile into one. Yung po yung composition ng body of Christ, ng Israel of God, ng New Jerusalem. Kaya ito pa po, Ephesians chapter 2 verse 10. Tinan niyo po maigi. Ephesians 2 verse 10. Anong sabi ng 10, no? For we are his workmanship. Right? Pag workmanship po, created work po yun. Perfect creation. Sabi doon, for we are his workmanship. Kailan? Created when? In Christ Jesus, ang sabi niya. So, nang dumating ang Kristo, yung in Christ, yung po yung body of Christ, yung po yung temple of God, it was a composition of Jew and Gentile at tinawag pong one new man. That from then on, if you're in Christ, wala na pong distinction ng race. Galatians 3, tinan niyo. Galatians chapter 3, verse 28. Ito po, kaliwanag, oh. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Wala na pong distinction ng lahi. Kaya nga sabi sa 29, if ye be Christ, merong apostrophe S, kung ikaw ay na kay Kristo, sabi niya, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Di po ba nagbago na? Nawala na yung distinction kasi nga po yun ay physical, biological, and that was under the old covenant. Pero nang dumating ang new covenant which we are today, which you are in today, wala na pong specific race in the body of Christ. All are equal, lahat pantay-pantay. Walang tinatangi ang Diyos ngayon. If you are a believer of Christ, you are a child of God. You are the people of God today. Regardless of kung anong lahi, anong kalagayan mo, ano pa man. And this is our time. At ito po yung sinasabi kanina, balikan natin, Psalms 102 verse 18. Kaya nga po yung mga friends natin dispensationalist, ang laking error niyan nang sinasabi, wala raw sa prophecy yung present church age. Ay, naku, kabisado ko po yan eh. Pero mali. Sa aking patuloy na pag-aaral, malaking mali yan.
yung sinulat daw ni Pablo, wala raw sa Old Testament. Mali na naman. Alam nyo, tinig itong 18, no? This shall be written for the generation to come, and the people which shall be created shall praise the Lord. Yun po, oh. Wala po kayong ibang makikitang talata na magsusupport dito sa people which shall be created except yung sinulat ni Pablo. Kaya nga po, mga friends, anong sabi ni Pablo? Tingnan niyo po, Ephesians 3. Ito hindi naintindihan ng mga dispensationalist friend natin eh. Ang sabi ni Pablo sa 3:1, no? For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Ito yan. 2. If you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you, word, from Paul to the Gentiles. Ano yun? 3. How that by revelation he made unto me, kay Pablo, the mystery. Alright? As I wrote in few words, question. Ano yung mystery dyan? No? 4. Whereby, when you read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Alright? Verse 5. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Question. Ano yung mystery? Ayun po sa 6, oh. That the Gentiles should be fellow heirs. Pag sinabing fellow heirs, hiwalay ba yan sa audio? No. And of the same body. Yung bang same body, magkahiwalay ba yun? Hindi rin. And partakers of His promise in Christ by the gospel. Yung Gentiles po, hindi po hiwalay sa Hudyo o sa bansang Israel. Yung Gentiles po ay fellow heirs. Ang kasunod, of the same body. Hiwalay ba yung Gentiles sa Israel? No. Pareho silang naiisang katawan of the same body. Ang layo po ng teaching ng dispensationalism, mga friends. Maling-mali talaga. Kaya po, hindi nila maintindihan na maigi talaga ito. Unless, they will open up and respect the authority ng scriptures. Now, tinan nyo. So, again, hindi ba it's a wonderful thing na makita natin na tayo mga Gentiles ay nasa program ng Diyos even in the Old Testament. Ganon din po sabi ni Peter, ito niyo, 1 Peter chapter 2. Pareho sila ni Pablo, kaya maliligaw ka pag hindi mo inunawa ito. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1. Dali lang po. 1 Peter chapter 1 siguro. Ito, yes. 1 Peter chapter 1 verse 10, you know. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. So, merong prophecy mga propeta ng biyaya na parating sa kanila. Ang sabi, 11, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify. Pag nakita niyo po yung word signify, yan po yung root word niya na sign. Right? Pag sign po, ibig sabihin, hindi yan literal. Maaring yan ay picture, maaring yan ay symbol, yan po ay metaphor, allegorical, kaya sinabing sign. Right? Kaya, di ba, pag nakapunta ka sa mga hospital, ano makita mong sign pag may doktor? Di ba, merong po, tapos may ahas? Literal words ba yung nababasa mo? Hindi. Symbol, picture. Pero hindi ahas ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon ay doktor. Tama? O pag nakakita ka ng babae na mayroong dalawang timbangan na nakatakip yung mata, ano ibig sabihin nun? Batas. O, literal ba yun? Hindi. It's a symbol. Sign yun. Merong message doon. Ganon din po ang sinasabi sa 1 Peter 11 nang patungkol po sa biyaya ng kaligtasan na paparating. Ang sabi niya, it was given through signs. At in the Old Testament, ang dami pong sign symbol pertaining to the Gentiles, which were a picture of what? Creatures. Yung mga animals, yung birds, fowls, fishes, they were all
signs and symbols ng mga Gentiles. Makita niyo sa Acts 10. We have no time for that. Mahaba po yan. Didiscuss natin yan for so long a time. So what I'm showing you, my friends, the Bible as a whole is a complete revelation ng Diyos. Ang Old Testament, ang Old Covenant are pictures and shadows of the New Covenant, the true image. Right? The problem nga po, maraming teachers bumabalik sa shadows. Bumabalik sa Old Covenant. Tama? Samantalang sabi sa atin, tinan nyo, Hebrews 6:1. Hebrews 6:1. Ayun, no? Ang utos, ang instruction ng Hebrew is what? Therefore, sabi niya, leaving the principles. Ano ba yung principles? Ang principles, ang ibig sabihin, sa Tagalog na lang, sabi niya, kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang aral ni Kristo. Ang utos, sapagat dito papalipas na po yung Old Covenant sa panahon nila, ang principles of doctrine of Christ, yan po yung Old Covenant. Yan po yung law. Sabi, hintuan nyo na yung pagtuturo at pagsasalita ng mga bagay na yan. Bagkus ang sabi niya, let us go unto perfection. Ano yung perfection? The things of the new covenant. Alright. Tingnan niyo po, nag-enumerate po sa verse 2. Sa 6:1. Ano yung mga sinasabi niyang first principles? Ayun, not laying again the foundation of what? Repentance from dead works. Ano yung dead works? Yan po yung law. In other subject natin yan. And of faith toward God. Kasi nga po, yung mga tao that time, hindi kilalang Diyos. Israel lang nasa Diyos. Ngayon po, buong mundo, narinig yung pangalan ni Kristo During this time, isinulat ang Hebrews po, hindi. Yung Israel lang nakakakilala sa Diyos. Verse 2, ayun ano yung sangkap hintuan niya? Hintuan nyo na yung pagtuturo niyan. Of the doctrine of baptisms, may S, plural. Ano yan? Yan po yung washings. In other pages makita natin yan. And of laying on of hands. Bakit may laying of hands? Yan po yung apostolic authority binigyan ng Diyos. Meron pa ba niya ngayon? Wala na. Wala nang apostol ngayon. At ibinigay ang laying of hands during the time, the completion, perfection of the house of God, which was perfected nung 70 AD. At ang sabi pa, and of the resurrection of the dead. Because during that time, they are still looking for resurrection. Ang hindi nila alam, the resurrection is going on in a partial progressive form until the fulfillment, until the filling in of everything nung 70 AD with the coming of Christ and His kingdom. Ano pa? And of eternal judgment. Yung judgment po, natapos na po yan ng Old Covenant do sa panahon na yan. Anong judgment? Number 1, yung judgment po sa cross. And that is the judgment for all human race. Ang tawag ko nga po dyan ay universal judgment because Romans 8:3 states it was a judgment for all sinful flesh. Pagdating mo sa Revelation 20, which was the 70 AD period, yun po yung covenantal judgment. Para kanino yun? Para sa apostate Israel po yun. Kaya tinapos pong lahat ng 70 AD yung Old Covenant people of God, Israel, ng physical. The Old Covenant physical temple, nawasak ang temple together with the Old Covenant priesthood and sacrifice. The Old Covenant city, Jerusalem, nawala na. Because under the New Covenant, the people of God is the new creature, the one new man. Right? The temple is the heavenly temple of God.
The city is the heavenly Jerusalem. Wala na po yung earthly, mga friends. We are dealing with heavenly things right now. Wala na tayo doon sa tribulation, sa Antichrist, sa wrath of God, sa lake of fire, end of the world. Wala na po. Yung ating present period of time, walang curse at wala ng end of the world. Tingnan nyo, Ephesians 3:21. Ephesians 3:21. Ano sabi ng 21? Ayun, no? Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages. World without end. Yan na po yung present time natin. We are now in the ages without end. Ano ba pinag-uusapan ng maraming end times? End of the world? Come on, hindi naintindihan ng maraming end of the world sa context na binabasa. Kasi hindi tinitingnan yung context. Anong world bang pinag-uusapan sa binabasa? Kaya ang challenge ko sa mga friends natin, ipakita niyo yung verse ng end of the world na sinasabi niyo. And I will show in the context, hindi po yan yung planetary world. Hindi rin po yung civilization yan. Kundi tinutukoy dyan is the age, the Ion, the old covenant age ang tinutukoy dyan. So mga friends, we are now living in these days of world without end. Therefore, tayo pong tinutukoy doon sa, balikan natin and then I will end doon sa Psalms 102 verse 16. Psalms 102 verse 16 and 18. Ito na po yung time natin. Wala na po tayo doon sa curse. 102:16. When the Lord shall build up Zion. Kailan yan? Anong Zion yan? The Old Covenant Zion o the New Covenant Zion? Kita natin yan. The next words, pinakita ko na yan. He shall appear in His glory. Yung Zion na tinutukoy dyan is the time of His glory. Di ba may dalawang antas po? Balikan natin yung 1 Peter. Tingnan nyo. Para ma-identify natin kung anong Zion ang tinutukoy dyan na associated sa glory ng Panginoon. Tingnan nyo. 1 Peter chapter 1 verse 1 Peter chapter 1 eto, verse 11. Tingnan nyo maigi po. This summarizes po yung whole messianic ministry of the Lord Jesus Christ. Ano yun? Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ, that is the death, burial, resurrection, and the glory that should follow. Ano yung glory? The glory of His coming. Ang glorification po ni Christ, hindi po yung resurrection. Ang glorification niya ay yung ascension and His coming in glory. Tignan niyo po, Matthew 16:27. Matthew 16:27. Ayun po, dinescribe niya yung manner of His coming. Showing yung manner of coming niya in the glory, walang visible image. Tignan niyo. Matthew 16:27. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels. Sino mag-i-interpret niyan, coming in the glory of His Father? Yung iba nag-i-imagine lang Hindi. Balikan mo yung Old Testament. Makita mo yung description ng coming in the glory of His Father. Kaya nga po in-specify ng Panginoon yung picture of His coming, which is in the glory of His Father with His angels. Wala pong physical, visible image yan throughout the Old Testament. Lahat ng public appearance of God in the Old Testament is in this glory encompassed by angels. Which what? The glory cloud, which was all promises of Christ. Lahat po ay nandoon yung
clouds. You see, I hope you're getting that. So my friends, balikan natin. Psalms 102, alam po ninyo, itong tinuturo ko sa inyo ngayon, ay qualified by comparing yung teaching ng dispensational futurist view at saka itong fulfilled eschatology today. Alam ko yung sinasabi ko kasi kung pag-uusapan lang din ng dispensational teaching at that time, kahit nakapikita ko, kaya ko ituro yun. That's why today, nung nakita ko ito, which is of the other side of the scriptural eschatology interpretation, ay nako, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, talikuran nyo rin yung futurist view at dispensational system. That is a big error and lie. Ginagawang sinungaling si Kristo, ginagawang yung Kristo ay hindi tinupad ang kanyang mga pinangako. Kawawa yung mga tao sa Biblia kung maniniwala tayo sa turo ng mga futurist. Mga copycat lang yun ni David Scofield. Ito sinabi po sa Psalm 16, 102 verse 16. When the Lord shall build up Zion, He shall appear in His glory. Ito po fulfilled na. Tapos na po yung Zion, which is the heavenly temple, the church of God, the heavenly Israel, and the temple of God. Nandito na ngayon, He already came down. Kaya sabi sa 18, I'm telling you, ito po, this shall be written for the generation to come. May generation po Israel during the timing sounds, pero ang sabi niya, itong mga sulat na ito ay para sa darating na generation. Anong generation? Ito, and the people which shall be created shall praise the Lord. Yun po yan. Pinakita ko sa inyo. Yung which shall be created, ito po yung composition ng one new man that was created at the cross and fully completed, perfected nung 70 AD. At ngayon, dinadagdag na lang po ang mga tao ngayon. And that will be forever. Tinan niyo po, Isaiah 9:7. And I will end with one or two verses na lang po. Isaiah chapter 9 verse 7. Tinan niyo. Sa 6, sabi niya, 6. Isaiah 9:6. For unto us a child is born. Yan po yung humanity ng ating Panginoong Jesucristo. Unto us a son is given. That is the Son of God that resurrected from the dead. That's the Lord Jesus Christ. And the government, that's the kingdom, shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. That's the Lord Jesus Christ. Look at 7. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. Yan po yung ating kalagayan ngayon. There is the kingdom of God that is now ruling in the spiritual realm, and it's increasing, lumalawak pa. Ang lupa po, hindi ito mag-e-end. Ang nag-e-end po, yung iba't ibang generation. Kasi namamatay po yung tao. Kaya, ang ibig sabihin, itong lupang ating kinalalagyan, itong ating physical life, is just a transitory period. Parang airport. Pupunta ka sa airport, sasakay ka ng aeroplano, pupunta ka sa ibang lugar. Ganyan po yung ating kalagayan. If you want to have that eternal life, to be with God in eternity, believe the Lord Jesus Christ, His words. But if you don't like to be with God, you ignore God, walang kwenta sa iyong Diyos, baliwala sa iyong Diyos, para ka lang hayop na buhay, you ignore Jesus Christ. And when you die, you will not be with God. You will be forever lost. Kaya po, ang kingdom na ito,
ang eternity, ang heavenly blessings, ay offer lang po ng Diyos sa mga gusto. Yan po yan, mga friends. So again, it is a great blessing knowing that we po as Gentiles ay, since the creation po ng Genesis account, nandoon na tayo. And as we read, as we study the scriptures, lalong tumitibay in all the narratives, tayo po ay kasangkap doon sa katawan ni Kristo with the first century Jewish people, Jewish believer, na nabuo po yung body of Christ, the church, the temple, at tayo po isinasangkap na lang to be the temple of God. So again, thank you so much, mga friends. Burahin nyo, nasa isip nyo yung curse. Ang isipin natin are the blessings of the spiritual blessings, of the heavenly blessings, and continue to think about Christ, the kingdom that is ruling today, and His blessings that we are in today. Imagine, in our time, na wala na yung death. Why? Because death is not anymore an enemy, because death was already defeated. Imagine, yung power of sin ay pinatay. In the absence of the law, walang power yung sin. Therefore, yung reckoning of sins, hindi na yan mangyayari. Imagine, yung ating problema sa flesh na ito was already judged in 30 AD when Christ was crucified, when Christ died, and Christ was buried. It was a substitution and representation ng ating flesh, which is the problem. But the blessings po, when He got resurrected from the grave, all who believe Christ ay identified do sa resurrected Christ, which is the temple of God, the body of Christ, the Israel of God, and they are now already resurrected and seated with Christ in the heavenlies. Ano pang hahanapin mo? Ano pang hinahanap mo? Ano pang hinihintay mo? Right? All we have to do is to believe what is written. Believe His words. Huwag ka na maghanap na makikita mo. Yan po ang ginagawa ng mga dispensationalist friends natin. Kapareho ng isip ng Hudyo, they're looking for a visible coming of the Lord. Sinabi na ng Panginoon, the kingdom of God cometh not with observation. The kingdom of God is within you, ang sabi niya. Alright? So again, my friends, it's a very wonderful truth in our time. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, may problema tayong lahat, kanya-kanya tayo ng dinadaan, pero one thing in common is that we ought not to fear death. Death is an entrance to the spiritual realm. Just like Paul said, it's better for me to depart and to be with Christ, which is far more better. Secondly, marami tayong nagiging problema, but that is the part of life. Mula nung nagkaisip tayo, marami na tayong problemang dinanan, and yet, buhay pa tayo. The only blessedness I have in my life is that knowing, when I trusted my Savior, I can count po lahat ng blessings in spite of the worries and problems and cares of this world. My mind is keep on trusting the Lord. And I am being strengthened by His words. Kaya sabi nga ng Ephesians 3:16, God's work is in the inner man. Ang pinapalakas ng Diyos ay yung inner man. Read that. Ephesians 3:16. So again, thank you so much po. Sa oras na ito, it's getting late. Anong oras? 9 o'clock. Medyo late po tayo. So again, thank you so much. Pagpalain tayo ng Panginoon for the rest of these days po. Again, thank you po this night. So manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay with all the revelations po ng teaching mula sa iyong aklat. Napakabuti mo, Panginoon.
Teach us, uh, strengthen our faith, renew our mind, Panginoon, at patuloy na mo sa aming lahat through Thy words po. Bless the people na kasama namin sa studies and all the friends and brethren we have, Panginoon. We thank you so much, O God, in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you po. Thank you for watching.